Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga, it's over. Nako, nakakakilabot na banat. Aha, Attorney Rowena Guanzon na may nakakakilabot na banat kay BBM. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po at pasubscribe. Mga kababayan, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yung video mga karibin natin, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga mga karibin natin, no, unahin na po natin itong si Boying Rimulya. Aba, eto po si Boying Rimulya mga kababayan. Sabi niya po dito, no, itong conflict of interest, sabi niya, tigilan na natin. Aba, gustong tigilan na. Kasi sinasabi ng ating mga kababayan, may conflict of interest ang ombudsman. Ayan sabi niya po dito, maging disente naman tayong mga tao. Aba, disente naman yung taong bayan, kayo lang ang hindi, no? Tama na yan. Magnegosyo ka kung gusto mo, pero wag kang magpupolitika. Ayan mga kababayan. Ano kaya itong sinasabi ni Boying ito po ang kabuuan ng balitang yan mula sa balita ngayon mga karabin natin. Sabi po dito, nanawagan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa mga opisyal ng pamahalaan na pairali na ang desente at tapat na paglilingkod sa publiko sa pamamagitan ng pag-iwas sa conflict of interest. Aray ko. Sa'yo pa talaga nang galing yan? Sa lahat ng mga taong gobyerno, no? Sa'yo pa talaga nang galing ang iwasan ang conflict of interest. Unang-una mga kababayan, ipaalala po natin kay Ombudsman Boying Rimulya, yung anak niya, di ba? Dapat hindi siya ang humawak ng kasong yun I mean, dapat hindi siya nakialam, di ba? Doon sa kaso ng anak niya na nahulihan ng illegal, di ba? Ang tawag doon, conflict of interest mga kababayan. Ngayon naman sa pagiging ombudsman niya, 'di ba? Kasi doon DOJ siya no? Ngayon naman sa pagiging ombudsman niya, sa palagay niyo po ba there is no such conflict of interest where in fact lahat po ng mga kinakasuhan ng ombudsman ay mga kalaban sa politika ni President Bongbong Marcos Jr. na kaalyado na nung siya ay politiko pa. Ombudsman, no? Hindi po nakakalimutan ng taong bayan na ikaw ay isang politiko. Kasi yung mga nakarang ombudsman, hindi naman sila mga politiko Kaya may fair judgment sila mga kabayan. Pero pagdating kay Ombudsman Boying Rimulya, bakit nakikita, ito ang nakikita ng taong bayan na parang wala namang fair judgment at parang nagkakaroon pa nga ng conflict of interest dahil siya po ay tinalaga ng Pangulo. Parang nagbabayad siya ng utang na loob dito kay President. Sige, ako nang bahala dyan sa mga kalaban mo. Kulong yan lahat. Diba? Ganon ang conflict of interest mga kababayan. Sinasabi niya pang maging disente. Aray ko po. Kayo ang maging disente po. No? Ombudsman Boying. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Romel, bot-bot ni Rimulya. Kawatan ka din, animal. Ayan, sabi naman po ni Sam, just bend the law, Boying. Bend the law for the group interest. May group effort nga no? Ugok ka ba o bangag ka rin? Sabi po ni Ray, nagtatanong po si Ray kung ugok ka ba o bangag ka rin. Ayan, the greatest law bender in history. Mabuhay ba talaga? Or mabuhay nga talaga, okay? Sa kanya pa talaga nang galing, talking to yourself, sir. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito po sa sinasabi ni Rimulya dito Sabi niya, maging disente naman kayo wag nang mag-conflict of interest. Aray ko po. Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin to, no? Gusto ko lang i-share kasi napakaganda po ng sinasabi dito ni Noel Sarrefa, no? Sabi po dito, the Philippine Senate spends roughly 25 million pesos per day. Okay? Aba, ang mahal-mahal pala pa magpatakbo ng Senado. Okay?
25 million per day, sabi po ni Noel Sarepa, no? Sabi naman dito, 92 days of impeachment, equivalent to 2.3 billion for hearing a 125 million properly liquidated confidential fund. 2.3 billion wasted. Ayan mga kababayan. Di ba? Totoo naman. Di ba? Nag-hearing sila patungkol po sa 125 million confidential fund ni BP Sara na properly liquidated and receiving unmodified opinion coming from the COA, di ba? O tapos gagastos kayo ng 2.3 billion. Ha? Ay grabe naman po ito, ha? Sa 2 billion na lang nagastos, paldong-paldo na, di ba? Wasted, sabi nga, wasted, mga sayang na sayang, okay? O, ganun po sila, mga kababayan. Yung tax ng taong bayan, parang gisadong-gisado nga dito ang taong bayan. Ginisa sa sariling mantika. Grabe, no? Yan po ang kabuuan na magagastos ng Senado. Okay? Sa Senado pa lang yan, mga kababayan. Wala pa dyan yung sa House of Representatives, di ba? Wala pa dyan yung mga maleta. Hindi pa kasama dyan. Grabe. Paldong-paldo talaga ang hearing, mga kababayan. No? O, ito po ang sabi ng ating mga kababayan patungkol dyan. Wala pa palang nagbago lang itong no? Wala pa masyadong nagko-comment. So, ano po ang masasabi nyo dyan? Just comment down below mga karibin natin. At eto, pasadahan din po natin to. Eto, si Atty. Rowena Aguinzon, mga kababayan. Sabi niya po dito, BBM, hindi kami bangag. Alam namin na ikaw ang nagpakulong kay Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan po natin mga kababayan. O, yan po ang naging pahayag ni Atty. Rowena Aguinzon. Ito po. Direktang binatikos ni dating COMELEC COA Commissioner Atty. Rowena Aguinzon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United People's Initiative Rally sa Liwasang Bonifacio. Sa kanyang talumpati, isinigaw ni Atty. Rowena Aguinzon. Ito pong sinigaw niya, BBM, hindi kami bangag. Alam namin na ikaw ang nagpakulong kay Senator Rodante Marcoleta. Ang pahayag ay kasunod ng pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder na isinampa ng ombudsman. Correct mga kababayan. Kasi alam nyo, COMELEC and COA Commissioner. Ibig sabihin mga kababayan, alam ni Atty. Rowena Aguinzon ang batas sa COMELEC mga kababayan. Di? Yung Omnibus Code, no? Alam niya po yan. So, sinasabi nga rin ni George Garcia mga kababayan na walang krimen na ginawa si Senator Rodante Marcoleta. Dismiss sa kanila yung ganyang kaso dahil hindi dinicriminalize naman yung ganyang kaso, no? Pero pagdating po sa ombudsman ay grabe. Kaya nga hindi maiwasang isipin ng taong bayan at ni Atty. Rowena Aguinzon na itong mga nangyayaring ito, bobo na lang talaga kung hindi mo maiintindihan na walang kinalaman si President Bongbong Marcos Jr. Diba? Bobo ka talaga pag hindi mo naintindihan. Bakit? Si Senator Rodante Marcoleta ang nangunguna po sa investigasyon. Okay? Diyan sa flood control. Diba? Kaya alam na natin yan. Pagdating sa flood control, talagang kailangan po nila yung by hook or by crooks mga kababayan, kailangan mapigilan yan. Diba? At isa nga po sa strategy nila, bukod po sa impeachment ni BP Sara na hindi maka-attend si Senator Marcoleta, yan po ang isa pa sa dahilan kung bakit nila pinakulong si Senator Rodante Marcoleta. Bakit yung iba? Bakit yung kaya? Tingnan nyo yung kay Senator Jesus Escudero. Na-dismiss. Ganon din Pero parehas po yung mga kaso nila Yung kay Senator Villanueva, Joel, di ba? Ganon din, na-dismiss. Pare-parehas lang po. Yung kanilang mga kaso. But pagdating kay Senator Rodante Marcoleta, tinuluyan. Anong meron mga kababayan? Di ba?
mapapaisip ka talaga mga karibin natin, no? Anyway, sabi po dito, deserve ni Marcoleta kung saan siya ngayon. Talaga ba? Sabi po ni Esther, no? Esther, you are still blind, no? O gumising ka na. Sabi po dito ni Gingging, pinaglaban lang ang katotohanan, kulong agad-agad. Correct ka. Ipakulong na yan, buwangson, baka makakagat pa yan, hindi na rabies. Ay nako, marami talagang mga mga kababayan ang hindi pa naiintindihan. No? Anyway, kung gusto niyo pong maging bulag at maging bingi sa katotohanan, it is your choice, no? It's your choice. Wala namang kaming magagawa kung talagang ayaw niyong maniwala, no? It is your freedom, no? Where to believe, no? Sabi po dito, tama po yan, hindi mga bobo ang taong bayan. Alam namin na ikaw bangag ang nagpakulong kay Senator Dante Marcoleta. Ikaw dapat makulong bangag. Sabi po yan ni Roque Makiling. Ayan mga kabayan. Ano po ang masasabi niyo dyan mga karibin natin? At eto, last po nating pag-usapan to, no? Ito pong gusto ko tong si ex-congressman Kiko Barsaga. Ayan, palapakan po natin, no? Kaya nga, in-expelled nila. Mga ob talaga itong mga nayupak ng mga congressman, no? Kung sino patuloy yung nakakakita ng mga butas, nakakita ng mga maling ginagawa ng gobyerno, siya patuloy yung tinanggal, mga karibin natin. Grabe. That is the power of ganyan, di ba? Naniniwala ba kayo? Ito tanong, personal question. Naniniwala ba kayo mga kaubayan na ang pagkakatanggal, ang pagkaka-expelled, no, ni ex-congressman Kiko Barsaga ay walang involved na kwarta? Walang kwartang involved? Ako hindi po ako naniniwala mga karib natin. Pagdating po sa House of Representatives, palagi po yung may involved na pera mga kaubayan. Sabi po dito ni ex-congressman Kiko Barsaga, yung isang prosecutor sa impeachment court, tulo laway. Yung isa naman, tulo sipon. Okay? Baka sa susunod, abogadong may tulo na. Sino kaya yan, mga karundyo natin? Sino kaya yung may tulo na yan? Anyway, gusto ko lang i-share mga kabayan kasi nagustuhan ko po yung yung pahayag na ito. Diba? Kasi, ang pinalalabas dito ni Congressman Kiko Barsaga, mga diferensyado itong mga prosecutor. Diba? Yung isa nga, may regla kahit menopause na. Diba? So, mga diferensyado talaga itong mga karibin natin. Ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below. At eto nga mga kababayan, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Talagang pinuntarya nila si Senator Marcoleta. Nauna pa ninyong pinakulong si Senator Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez. Nasaan naman ang ustisya dyan? Nasaan naman ang katarungan dyan? Wala. Mula ngayon, kayo mga pobre, isirox nyo na lang ang manok. Wala kayo ulamin. Isirox nyo ang galunggong. Kasi sabi naman ng abogado nila, ay yan ay original na rin. Original. Ano kaya kung ipasirox ko yung galunggong at ipalamon ko sa'yo? Masarap kaya yun? Walang patis? Ayan ito. Ikaw, BBM, ikaw tumanggap ka ng milyon-milyong pisong donasyon sa kampanya mo mula sa 2 construction companies. Bakit ikaw hindi pinaplunder? Correct. Bakit si Senator Marcoleta plunder na yun ay campaign funds? Kung plunder yun, dapat lahat ng mga congressman dyan na sobra na 50 million yung kanilang diniklara sa Comelec, dapat sila din lahat ay plunder? Correct. Sinungaling sila. Sinungaling. Talagang pinuntarya nila si Senator Marcoleta. Tama. BBM, hindi kami bangag. Correct. Alam Bangag. namin na si Bunoan, kunyari si state witness mo,
para mapagtakpan lamang Tama. ang mga galamay mo sa tabi mo. Hindi kami bangag, alam namin. Kasi mga kabayan, napaka-imposible naman, no? Na si Bunuan, ginawa nilang state witness where in fact, Bunuan is, I think, one of the most guilty. Diba? One of the most guilty. Tapos gagawin pa nilang state witness. Yan ang gagawan na ito. Ito ang punot dulo ng lahat ng kasakiman ng pagnanakaw sa flood control funds ay nanggaling mismo sa kamay mo dahil ikaw ang pumirma. Tama. Ikaw ang pumirma ng budget na Binasa niya pa yun, ha? pinakaumbaldumal na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ikaw, BBM, ang pumirma. At hindi kami bangag para Hindi hindi kami- namin malaman na alam na ng lahat na ang sinasabi ni Saldico ay totoo. Totoo. Na Tama. siya ay nag-insertion kayo ng 100 billion dyan sa flood control at ang 25 billion na sinasabi ni Saldico ay hinatid niya mismo sa bahay mo, BBM. Ngayon, sino ang mananagot sa flood control? Nauna pa ninyong pinakulong si Senator Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez. Nasaan naman ang ustisya dyan? Nasaan naman ang katarungan dyan? Wala. BBM, hindi kami bangag. Di ba nga? Hindi kami bangag para hindi namin alam na ang huling pagtistigo ng mga 18 na Marines kay Senator Marcoleta at kay Senator Pia Cayetano nandun sa testimony nila na naghatid din sila ng pera doon sa Ilocos Norte. Ang pinapanigan mo ay ang malalapit sa iyo. Kaya si Bunuan gagawin nilang state witness. Meron bang state witness na siya mismo ang pinakamataas na opisyal ng DPWH? Tama ba yun? Mali. Tama ba? Hindi Gusto tama lang yan. nila magsabi si Bunuan na si Romualdez ang mastermind. Baka nga si Duterte tumigil pang na tayo itlog niya, lahat. hinayupak na yan eh. Pwede bang si Romualdez lang ang mastermind? Hindi. Yun ang mga tinutukoy ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon investigation. Kung kaya pinatigil, kaya nila inagaw ang Senate presidency Correct. para tumigil si Senator Marcoleta Tama. ng kakaimbestiga kung sino ba talaga ang mga hinatira ng pera ng mga bodyguard ni Saldico. Correct. At sinabi nila, nagatid din sila. Sinabi nila, nasa news yan, nagatid din sila ng pera. Si Saldi mismo ang nagsabi sa kanyang video, nagatid siya ng pera, 25 billion kay BBM. Correct. Ang sagot lang ni BBM sa atin, nung sinabihan siya na nagrarally tayo, sabi niya, they can rally. Yeah. Bangag talaga. Bangag ang puta. Grabe. Sa kasaysayan ng Pilipinas, sa kasaysayan ng Pilipinas, kasama na yung ama niya na diktador. Ito lang ang first time na ang Presidente Bongbong Marcos ay minus 27 ang grado. Correct. Hindi lang ngayon. Pero kung Sunod-sunod na yan. makapunta sa Canada, parang akala mo, winner! Winner. Akala mo parang walang nagugutom sa inyo. Correct. Para bang totoo na guni-guni lang natin lahat na 2.5 million na Pilipino ang walang trabaho? Maliban dyan, 15 million ang underemployed o part-time lang ang trabaho. BBM, hindi kami bangag. Gutom na kami. Gutom na kami. Baka sabihin naman ng mga bangag dyan, talagang literal na gutom.
Nagugutom Ibig na sabihin po, milyong-milyong naghihirap. Pilipino na pobre. Okay. Ang sinasabi ni BBM, oh, look at me. I am president of an upper middle class country, sabi ng World Bank. Upper middle class. Hindi Grabe. ka ba naman bobo, naniwala ka dyan dahil wala kang alam, di ka nga nag-graduate sa college eh. BBM, baka hindi mo alam. Pero kami, hindi kami bangag, kaya alam namin na yung upper middle class na yan, na klasifikasyon ng World Bank, ang ibig sabihin lamang yan ay dahil niloloko nyo kami, dahil ang ginawa niyong batayan sa pagsuma-suma total ay gross national income. Ang income ng buong Pilipino. Eh syempre, ang dami namang oligarko. Ang Correct. dami namang mayayaman. Kaya hindi nabibilang yung nagugutom. O kaya sa gross national income, upper middle class na daw kayo. Ikaw kaya, bakit ka nakapaa? Upper middle class ka ba, bata? Nakapaa ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ka pa rin nakapag-aral. Mataas pa rin ang presyo ng pagkain. Simula lang umaupo sa 2022, mataas ang bigas, mataas ang galunggong, pati gulay hindi mo na kayang bilhin. Mula ngayon, kayo mga pobre, i-xerox nyo na lang ang manok. Xerox na Wala lang. kayo ulamin, i-xerox nyo ang galunggong. Kasi sabi naman ng abogado nila, ay yan ay original na rin. Ano kaya kung ipasirox ko yung galunggong at ipalamon ko sa'yo? Masarap kaya yun? Walang patis? Ay, lagyan na lang ng Walang toyo. suka? Ha? Putik na Yan na ang sitwasyon natin mga pobreng Pilipino dahil sa 4 na taon na si BBM ang presidente, wala siyang ginawang mabuti. Bagkos ang ginawa niya ay hinayaan niya magnakaw na magnakaw. Magnakaw na magnakaw. Ang mga taong napakapalibot sa kanya, hindi kami bangag BBM. Ang ibig sabihin ng upper middle class status ng World Bank ay itataas nila ang interes sa utang. Yun. Sasabihin ng World Bank, upper middle class ka na pala ngayon eh. Mataas naman pala ang gross national income mo. Eh di tataasan natin yung interest ng utang ng mga Pilipino. Hayop ka! Hindi mo na inisip ang mga taong nagugutom. Ikaw, flex-flex ka pa, upper middle class. Sila lang yun. Sila. Animal, walay batasan. Way huya. Way huya ang yuti kagwang. Anak ng kagwang. Saan ka bang kita ng presidente na proud pa siya? Nagsabi na, uy, yumayaman na pala ang mga Pilipino dahil ako ang presidente ninyo. Ito ang kasinungalingan. Baka kaya yumayaman na po yung mga buhaya, mga kababayan. Hindi po yung mga ordinaryong Pilipino. No? Hindi ramdam eh. Yung sinasabi nila, hindi po ramdam ng taong bayan. Sino lang po bang nakakaramdam na upper middle class? Maybe yung mga oligarchs, no? Yung mga tauhan ng mga oligarchs, yung mga tauhan ng mga crooks, di ba? Ganun po mga kababayan. Nako. Yan na pinapakain niya sa atin. Dahil dito sa sinasabi niya na upper middle class income na tayo ay hindi na magpapautang yung iba. Ay salamat. Hindi na siya pautangin. Kasi sasabihin ng Korea, number 1, di kita pautangin kasi kinukurakot mo lang. Correct. Number 2, hindi na kita pautangin kasi hindi mo na kailangan. Kasi upper middle class income na mga Pilipino. O di ka ba naman gago? So, tayo lang po yung upper middle class mga kababayan na panay ang utang, no? Kaliwat ka ng utang. Ano ba? Yumayaman ang Pilipinas dahil sa utang? At correct, mayaman na talaga ang Pilipinas sa utang, pero saan napupunta yan ang tanong? Di ba?
saan napupunta yung pera na inuutang nila, di ba? Lang na yun. Saan ka makita ng presidente na proud pa siya? Nagsabi na, uy, yumayaman na pala ang mga Pilipino dahil ako ang presidente ninyo. Ito ang kasinungalingan na pinapakain niya sa atin. Dahil dito sa sinasabi niya na upper middle class income na tayo ay hindi na magpapautang yung iba. Ay salamat, hindi na siya pautangin. Kasi sasabihin ng Korea, number 1, di kita pautangin kasi kinukurakot mo lang. Number 2, hindi na kita pautangin kasi hindi mo na kailangan. Kasi upper middle class income na mga Pilipino. O di ka ba naman gago? Utang ka ng utang na loob. Kami nagbabayad. Pati ang batang walang salawal at walang sapatos, tsinelas dyan, 165,000 na ang utang niya ngayon na babayaran niya. Hindi pa siya nagtatrabaho, sanggol pa lang siya. Ang utang niya ay 165,000 pesos na. At ano ang mangyayari sa mga bata na pinapaaral natin? Na nangungutang mga magulang, halos hindi na kumakain sa trabaho. Hindi na kumakain, wala nang merienda para lang may baon ng mga bata. After 2 years, bago malis si Bongbong Marcos, wala nang trabaho. Yan na ang pinakamasaklap na ating haharapin sa 2028 kung bakit ang eleksyon na yan ay napaka-importante sa future ng ating mga anak at mga apo. Wala ng trabaho. Ang foreign direct investment, bagsak. Edukasyon, bagsak. Turismo, bagsak. Ang umaakyat lang ay ang travel allowance ni BBM. Grabe na. Grabe na. Ngayon, sasabihin niya sa atin, I want to leave a legacy. Ha? Grabe yung point niya. Anong legacy iniiwan mo sa amin, BBM? Yung utang mo na halos 19 trillion pesos na. Na pag isinulat ko yung numero dito, ay abot na dun. Sa punong kahoy yung zero ng trillion peso na utang mo. Bali wala sa'yo na ang mga tao ay hirap na, gutom na, wala ka pa rin magagawang trabaho dahil wala nang tiwala sa iyo ang mga negosyante. Wala na kaming tiwala sa iyo. Kung kaya ang trust rating mo, BBM, ay minus 27. Mula sa minus 14, ngayon ay minus 27. Ang ibang presidente, habang tumatagal sa pwesto, pataas ng pataas Correct. ang approval rating. Si BBM, pabanga ng pabanga. Yan ang Baliktad. problema, mga kababayan. Kung sa simula pa lamang ay pinlanuhan na nila tayo, nananakawan nila tayo. Lahat ng ito, mga pangyayari ito, ay dahil gusto lang nilang pagtakpan kung sino man na magnanakaw. Yung mga Tama mga karabin natin, no? Planado po talaga ang lahat ng nangyayaring ito. Kasi from the very beginning ng administrasyong ito, ano po yung unang ginawa ni President Bongbong Marcos Jr.? Sige nga, guess ninyo. Okay, di ba? O, ba alam niyo na, yung unang ginawa, yung pag-abolish po sa Presidential Anti-Corruption Commission, na kung saan itong commission na ito, mga kabayan, no, ay tumitingin, no? Pinaka-watchdog, okay, ng gobyerno dito po sa mga iba't ibang ahensya ng ating gobyerno na gumagawa ng mga kalokohan, korupsyon, no? Kaya nga anti-corruption presidential anti-corruption. Tinanggal niya kasi ang presidente natin ay corrupt, no? Baka siya ang madali ng Presidential Anti-Corruption Commission, no? Nakakahiya naman.
congressman dyan sa House of Representatives, tumayo kayo rito sa Luneta. Magpaaraw kayo between 12 to 1 o'clock. Sumigaw kayo dyan na hindi kayo magnanakaw. Hindi kayo ever nagnakaw. Siguro 5 lang sa inyo ang makakatayo dyan. Huwag kayong magsinungaling 5 lang. dyan. Kasi alam namin Correct. ang mga ginagawa nyo dyan. Simula noon pa, noon nakaupo si BBM, ay talagang pinanuhan nyo na ni Martin Romualdez itong pagnanakaw sa kaban ng bayan. So yan mga kababayan, no? Talagang planado po ang lahat. Mula sa umpisa hanggang ngayon, may 2 years pang pinaplano mga kababayan. Palaki ng palaki ang utang ng Pilipinas, pahirap ng pahirap ang pamumuhay dito sa Pilipinas, pero pinagmalaki pa nila na upper middle class na daw ang Pilipinas mga kababayan. So ano pang masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karbi natin, at syempre huwag pong kalimutang i-like at mag-subscribe na rin po mga kababayan. Maraming salamat po.